nga sobra sa iyang super light nga baka kuha mo siya. Para tayo kung para tayo na daghang salamat, Sir Rafael Ralios. Huwag na mga kamutihan. Thank you. Karoon manawag ko sa taga-Western, si Kunsihal Manuel. Kunsihal, kung sabay na kung paano mo gahapon sa mga kaso-kaso or mga section na i-discuss ni attorney gahapon. Sa Committee of Agriculture, meron nga pangkuhan eh. Nagawa na ako ang maraming sa mga article sa mga fines, nagawa na ang mga sa mga fishing, vessels, identity of restriction, sa pag-restro sa mga bangka, legal na fishing boat, sa mga superline, so, what you got to know, grabe ang information na ato ang nakuha kahapon. Sa ako as a board, it was also a big impact. Kaya, awa ko na muna yung sa site ni Robinson Bigyan Area National Resort, nakahibaw ko na registration, magparehistro kasi yung bangka, but the other side of the fishing gears, katong sa liba-liba, katong sa troll, dili kayo ko ato aware, but through this reading, I also have contact information about it. So thank you so much kay naminaw dahil sila. So, karon, we will have the first topic of our second day of the meeting on the Fisheries Administrative Orders, PAWs, and other related laws that will be discussed by Mr. Dexter P. De Leon. A round of applause, please. Okay, thank you so much for the introduction. Mayang buntag sa itong tanan. Kamusta mo? Balita, welcome po sa ating second day of Fishery Law and Muslim Training. And today, our topic is about the Fisheries Administrative Orders of other relevant laws. So, kagahapon, nag-discuss si Chino sa mga fishery laws under RA Consultation. So, aside ka ng mga balaw, napunta yung mga balaw na itis na napapagay at bago na ako mga discuss na rin. Pag-next. So, we have FAO 1.5-1 series na 1994, regulation of the use of fine fish net of 1.9 cm. So, pinapadaw ka ng fine fish net, pinaka-centimeter ang legal na gamiton mata sa pugon. 3 cm, diba? But, meron tayong patas na inaano yung paggamit ng 1.9 cm. This is applicable sa per se, ringlet, at bagnet. Diba, hindi sa hinubos. Ano ang paggamit sa mga, ano yung interest ng mga commercial fisher vessel, diba? Ano? Naapat na rin mga likuban. Diba? Diba tayo nag-operate? Diba, ang remission is dapat, kanang mga is dapat hinubos ng 3.0 cm. But kanang ringlet, per se at bagnet, alam silang gumamit ng 1.9 cm. That is an exception. So, it was promulgated way back 1990s para i-increase yung pwedeng mahuli ng mga commercial fishing vessel na yan. But, provided, alam silang gumamit ng 1.9 cm, basta, mag-ooperate lang sila within the 10.1 o 15 na inalaw sa kanila. But in case na mag-ooperate na sila within pinuna ng 10.1, sa loob ng 10.15 is loob pa ng
paggamit nila ng fine machine. Basta, kinilalaan ko, kinilalaan ng klase ng punanan. Hindi na applicable sa tool. Sa tool, o kung sa tool. Basta sa kanang fencing, credit o baglet, alaw silang gamit kung up to 1.9 cm yung sa pukot. Okay. Next. Next, please. Okay. Di ba naatay mga numero sa pukot na may exile numero 11, numero 7, so on and so forth. Kung sa mga numero ang illegal, I mean may mistake. That is numero 17. Sige daw, pila anong sa mga numero ka ng may mistake na pukot? Ang sa mga numero? Yes. See? Tingnan ka ng mga numero. Kapag mas tumataas yung numero, mas lumiliit ko yung kanyang mesh. Kung sa mga numero ang average din, basta na away ma-encounter na efficient ko, kung sa mga numero yung tapos mga niya iiwan, is maka-identify yung average din pa siya. Numero 11. Ang numero na permission is numero 12. Kahit yung numero 11, that is 3 point something pa. Hindi pa na permission. Basta numero 12, above, mauna ang mga permission. Although, not totally bawal, but regulated lang. Kasi meron namang exceptions sa paggamit ng permission. Basta numero 12, above, that is already fine mission. Ang pag-measure sa, usaha mo ng pag-measure sa pukot, if na we inspect, usaha mo ng pagsukol sa mesh size. Di ba mo gamit pa ulit? Usaha mo ng pagsukol. Dapat, i-stretch mo na, tapos, doon na natin i-measure. Stretch mo na yung laban. Kung todo, ano to na stretch. Habang mo na itong i-inspect is, kapag i-inspect natin is like ringnet, na maliit, troll, yung parang kung saan tayo mag-measure is dapat dun sa bulsa. Sa bulsa ng dapat. Kasi dun yung may fine machine. Like, pixel pa na very pixel. If I'm going to inspect, mag-measure na dun sa part ng kanyang bulsa. Kasi dun yung may pinaka-fine na portion. Okay. Next wala po. Okay. These images, kung sa una ito pag-identify kung saan na numero ang sa kapukot, within 6 inches, kapag i-stretch natin yung lambat, kagaya nito, kapag itapat natin yung lambat sa loob ng 6 inches, kapag may pumasok na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kapag po ibig sabihin, numero 7 ang lambat. Mawala lang po ipasabot sa image na to. And this is intended lang para sa mga technical personnel like 80s, 90s. Next na po. Mawala ang table on conversion ng mga numero into size like numero 11. As what I've said kanina, hindi pa siya prime machine. Kapag numero 11, 3.05 pa ang iyang mesh size. At kung numero 12, that is already 2.77, which is already prime machine. Kaya bang i-memorize ng table na to? Kaya i-memorize? Sige. Actually, na-time formula kung sa pag-convert sa file machine. I mean sa numero into simple. Next na lang po ma'am. Mauna na rin ako kailangan i-memorize. Kaya i-memorize. Kanang formula. Kaya. 30.48 divided by numero minus 1. Kanang kinang is not o numero sa pukot. 30.48, kinuha lang yan sa 1 foot. 1 foot is equal to 12 inches.
ulit atong i-memorize. 2348 divided by that's minus 1. Balik mo pa. Next. Example no. I-convert na to ang numerosity na number into centimeter. Next one. Kana, 2348 divided by 7 minus 1. I-minus na nato 7. 2348 divided by 6 is equals to 5.08 centimeter. Maulan natong i-memorize ka na lang formula. If gusto nato i-convert ang numero into centimeter. 2348 divided by 6 maulan. Pero para dili na mag-lisod, pagtala na lang uugunin sa inyong operation. But, suggest ka na kung iyong ganito na ruler ka ng very transparent, di ba natin ruler na ano ka lang, murag glass. Di ba natin ruler na transparent lang? O ka lang silag lang. Dili na advisable na gamiton, mas prefer kung ka lang very transparent. Kay, kung transparent na gamiton, hindi masyadong nakikita yung calibration. Mas maganda yung ano talaga, like yung may color, yung may whatsoever na color. Basta wag lang yung transparent. Yun yung mas advisable. Please next. And we have found number 58 series of 1986. This regulation is about naman sa budyog. Napa din mga budyog? Napa? Lamig na natukan, di ba? Actually, budyog is already naban na siya on its exploitation way back 1986 pa. Kasi way back 1986 pa, ubos na ng paubos yung budyog. Although marami yung mga endangered species dito sa Pilipinas, mga aquatic species na endangered, but hina-highlight lang namin yung preservation ng budyog. Kasi ang budyog is naka-shy role sa ating environment. Familiar mo sa datag? Datag? Ganang starfish na ay manutunog-tunog. Familiar mo, anak? Dito yung, please, next ma'am. Starfish na ay manutunog. Next po. Kana! Lahat din yung mga datag? Muli ka na? Kung sa mga nilang ikahon? Kung sa mga nandikahon ka nilang datag? Oras ka na budyog, ang ilang food, kinakain nila yung mga datag. Supposedly, ang mga budyog is ang natural predator ka ng mga datag. Ang ilang datag, ang ilang ikaon, oras. Imagine, within a single year, kung sa katapag is kaya mo ka 6 square meter ng coral area. Imagine if daghan mo mga datag sa iyong kadagatan is matadamage talaga yung mga corals natin. That's why it's very important na i-preserve natin ang ato mga budyog. At budyog is under CITES. Convention internationally traded and endangered species. Budyog is already endangered ay under Appendix 2. Kanang penalty that is around 300,000 to 3 million pesos if mag-explain ko, ana. Mauna, dapat ikaw i-concern natin ang budyog at iyan i-protect ang atong kadagatan. From this, kaya dapat ako ka na nagtulan. Ang kusang kadat, ang bigil as singular, kaya mag-reproduce, kaya mag-release ko up to 60 million eggs. Imagine ka, gusto ka ng kayang reproduction. Kung sa mga i-remove sa mga dapat, i-remove, i-remove, i-lapin na sa tan. Wawa reduction to eradicate is dapat. Kaya kung dapat, supposedly, pwede ba magpa-assist ka sa BIFAD para pananggalon ka ng mga dapat. Kaya manadamage yung ato mga corals. Okay, next one. Pag-i-play na naman ng video. Sige, next na naman.
Mami ka na, napunuras, mami. Napadre. Wala. Karang mami, kinakaintindi nila yung dapat. But mami is as well endangered na din siya. Drinking fish, pagod. Nadre. Bawal ka sa pinag pagod? Bawal ba? Dili pa bawal ang pagod. Ba't pagod? Kung sabi tawag na rin, pagod, pagod. Lagi di mga suba, suba. Although pagod is not in danger. Hindi pa naman siya pinasabawal. Butite. Kung ano butite? Bawal ba kung ikaw nagbutite? Makasagot ko, bawal ba o direct ang pag-explore sa butite? Mga mga endangered species sa Pilipinas, mga endangered na one species. Kung gusto mo makita, makakita katulad mo sa internet, scientist.com. Nandun lahat ng mga endangered na one species. Okay, next one. Next, please. Next one. Okay, we have the IAGDUH IC 2002-129. Kanang pagbawal sa paggamit ng kompresor sa fishing activities. Bawal pa rin ang pagkompresor? Bawal ba? Oo. But as what I have mentioned kagahapon, kompresor is hindi ito batas ng FIFA. Pinapapalag ng DMG para i-encourage yung LG na dapat lahat ng local government units, especially municipal fisheries ordinance, na ipagbawal ang paggamit ng kompresor sa fishing activities. Kasi nga, kompresor is hazardous sa kalusugan. It is dangerous kung gagamit tayo ng kompresor sa mga fishing activity. Naana ba din casualties kay nagamit ng kompresor? Di ba? Kung saan, what's the reason na namatay sila? Diba? Yung iba nagpaparalyze. Kasi yung kompresor fishing, yung hinihigop na natin during diving is, hindi yan pure oxygen. That is, more or less 70% nitrogen yung hinihigop na hangin during compressor fishing. Now, kapag yung nagko-compressor is bigla-biglang tataas, bigla-biglang aahon, yung mangyayari sa nitrogen na is magiging bubbles yan. Di ba? Sa retos, di ba tayo mga bubbles na vapor? Kasi with nitrogen, kapag bigla-biglang aangat yung nagko-compressor, yung mangyayari sa nitrogen na kanyang hinihigop is nagiging bubbles yan. That's why, di ba, napaparalyze. Kasi may cases na yung mga nitrogen concentration nasa utak nila, nasa spinal cord nila, kapag bigla-bigla sila umahon, maging bubbles, is mabla-block yung kanilang mga nervous system. That's why, napaparalyze ang iba. That's why, dapat, kapag nagkukompresor fishing tayo, i-adapt natin yung safe stop. Every 5 meters na aahon tayo, stop muna ng 3 to 5 minutes. Hindi dapat basta-basta aahon. Kasi kapag mag-stop tayo ng 3 to 5 minutes, mag-neutralize yung mga nitrogen sa ating katawan. Tinuturo lang yung tiktik na ito kasi nitrogen is not totally bawal naman. Yung stated kasi dito, pabalik lang sa banning the use of compressor as breathing apparatus in all fishing activities. During fishing activities, hindi naman kapag makikita natin na may tao na nagkukompresor, kapag yung kanilang purpose is may recreative na fishing vessel, kapag nalulunod na bangka or may kukunin lang na lambat, exempted yung paggamit ng kompresor. Basta hindi kanang dili mamanaw, isda, dili mag-cyanide, yung bawal lang yung kompresor kung gagamitin sa fishing activity. But kung ibang activity like retrieval lang ng mga bangka o lambat o fishing gear,
okay lang gumamit ng compressor. Basta bawal lang siya fishing activity. Okay, next. Next is we have Fall 237 Series 2010. Yung requirement ka ng tol dapat na kay G10. Naba din mga tol? Naba na operating tol? Diba? Diba ka ng tol is an active fishing gear. And that is bawal gamitin within municipal waters. Kahit na meron kayong ordinance na inakalaw yung commercial fishing vessel. Kasi yung tol is natatouch niya yung sea bottom. Bawal yan within municipal waters. So, just in case na meron kayong mahuling troll, aside from the violation na active fishing gear siya, dapat ang troll is na ay subbaan. I mean, G10. Pwede nga subbaan. Juvenile trash fish and excluder device. O sa mga purpose, para if na ay madagog na isda, diretso subba. Kapatid ko, kanamis, that is para makalabas yung maliliit na isda, yung mga pawikan. Kasi yung technique, kapag may pumasok na pawikan, hindi siya makakapasok sa lambat. Diretso lang siya pataas. Yung kanang GDP is nasa entrance ng lambat. Kapag may pawikan, yung lambat may butas sa taas, tapos nakaharang itong G10. Kapag pumasok yung mga non-intended fishery product na pawikan, dolphin, is babang na lang siya dito, tapos diretso labas ng lambat. Yan yung kanyang purpose. To minimize the incidental catch. That's why every toll na fishing gear dapat mandatory na ng ay G10. If wala, that is an additional violation. Kung wala G10, violation po. Ang iyong penalty is 10,000 pesos, confiscation of catch and gear, and automatic revocation license. Next one. Next is Pag 35 Series 2010, ang pagbawal ng pag-exploit ng tahong. Bawal ba ang tahong? Bawal pag kumain ng tahong? Bawal kung may red tide. This regulation is intended na pagbawal during may post ang paper ka lang na ay red tide. Sige daw, paano natin malalaman kung may red tide ba o wala yung tahong na kinakain natin? Meron ba dito nagbibinta ng tahong? Naman. Pero wala ditong tahungan. Wala. Sige. Now, paano natin malalaman kung yung kinakain natin tahong is safe ba sa red tide o hindi? Kung saan man, kapag namumula na yung kumain, yung BIFA, every week, nagpo-post kami ng Shellfish Advisory at Shellfish Bulletin. Familiar mo, anak? Mag-follow lang mo sa Facebook page ng BIFA, sa BIFA Eastern Visayas. So, weekly, nagpo-post kami kung saan banda dito sa region ang naay red tide. And for the information of everyone, ang alamat ng red tide sa Pilipinas is sa Region 8, Viva 1980s. That's why kung titignan niyo yung post ng Shellfish Bulletin, sa buong Pilipinas yung Shellfish Bulletin, makikita natin doon, ang most of areas na mayroong red tide is dito sa Region 8. Kasi dito sa atin nagsimula yung red tide sa Region 8, doon sa Samar. Now, paano natin malalaman kung may red tide ba o wala yung ating isda, mga tahong na kakainin? That's why, kailangan natin i-check yung auxiliary invoice. Familiar mo, anak? Hindi. Ma'am, nag-issue ba ang LGU o auxiliary invoice? Ang auxiliary invoice, ang iyang purpose is, if naamoy fishery product na itatransport it, say, meron kayong mga isda dito sa Ilocos, tapos itatransport natin dun sa Hindang,
supposedly, dapat na amoy auxiliary invoice. Katong na ay palit sir na or taga bato-bato from iyang amistays gikan sa matapay. Nagkuha siya ang auxiliary. Ay mao. Basta tanan ng fisher product na kung gawa, kung gusto dapat na auxiliary invoice. Mauna, like in case merong tahong ipapasok dito sa Ilocos, tapos may post yung BIFAR na positive yung Tabato Bay, doon yung sa Tacloban, Makita Bay, doon yun sa Tacloban, at sa may Villarreal banda. Kasi yung mga area na meron mga tahong dito sa Ilocos. Now, kapag may ipapasok na tahong, kung mga deputized na visual din na kayo, tapos pwede mo mag-conduct o checkpoint in case na isunod na mga visual product. Now, if meron taho, i-check nyo kung saan galing yung kanyang auxiliary invoice. Now, kapag yung labas na na-detail sa kanyang auxiliary invoice is galing dun sa Yabo, galing sa Catbalogan, tapos ang-post yung BIFAR na positive ang Makita Bay, Ilong Bay, yung area, kanang facilities na ng mga area. So, bawal na. That is a violation under Code 3.0 certificate. Bawal na natin pagkasinan if na ay red tide ba o wala. I-check natin yung auxiliary invoice ng tahong. Hindi lang sa checkpoint, pwede din sa merkado. I-check natin kung naa sila yung auxiliary invoice, kung asa gikan na tahong. Kay positive na sa red tide. So in case na nag-violate, mawala niya yung penalty na 1,000 pesos to 10,000 pesos under imprisonment up to 1 year. Actually, ang BIFAR magpost na o shellfish advisory o shellfish bulletin. I don't know kung familiar mo ba, mauna ang ipost sa BIFAR. Kapag shellfish advisory yung ipost ng BIFAR, ibig sabihin is positive yung tubig na yung dagat sa red tide. Although hindi pa siya totally bawal. Basta bawal nang isyuhan ng LGU yung may-ari ng tahungan auxiliary invoice in case na may post na ang BIFAR ng shellfish advisory. Let's say positive ang Tabato Bay ay meron ng shellfish advisory, yung BIFAR na yung Tabato Bay is positive yung tubig ng red tide. Although hindi pa natin pwede confiscate yung mga tahong kasi advisory pa lang yan. Ibig sabihin positive yung tubig sa red tide, but just a precautionary approach na supposedly huwag na natin ipalabas yung ating mga bivalves and whatsoever fishery products na i-transport pa. Basta shellfish advisory ka ng positive pa lang ka ng tubig sa red tide. Pag shellfish bulletin na yung i-post, shellfish bulletin, tapos mauna ang positive na talaga yung tahong ito red tide. How about ka ng isda? Kung gikan sa dagat na positive sa red tide, pwede bang ibenta? Hindi. Yung isda na gikan sa area na positive sa red tide, hindi pwede. O di ba na-attentis ka ng mga tamban na gikan sa positive na tubig? So, dili pwede ibaligya ang isda na galing sa area na mayroon red tide. Bawal ba? Bawal. Actually, hindi bawal. So, pwede kainin yung isda na galing sa may red tide, basta tatanggalin lang yung internal organs, yung kanyang gills, at lilinisan ng mabuti. Now, yung nangyari dun sa Samar na nagtibay na ay nagka-hospital kay kumain sila ng tamban na mayroong red tide. Yung nangyari kasi doon is ilang isugba na bukos. Hindi nila tinanggalan ng internal organs, hindi nila tinanggalan ng gills. Ayun na yung nangyari, na food poison sila. So, at least, kahit yung isda is galing sa dagat na may red tide, di pwede naman yan kainin. Hindi yan bawal.
mga alimasa, alimango, shrimp, pwede din yan kainin kahit galing pa yan sa area na may hintay. Basta, huwag lang kainin yung aligi. Pamilyar mo sa aligi? Kasi tawag pa yung aligi po. Pag hinipot, ayaw kauna ang ulo. Pwede na kainin yung mga isda, alimasa, lipon, sa area na may hintay. Basta, yun lang. Kung isda, tanggalin yung mga internal organs at lisa na mabuti. Kung alimasa, huwag lang kainin yung aligi. When sa pasayan naman sa mga shrimp, huwag kainin yung ulo. Pamilyar mo sa atin, acetes, alamang. Acetes, pamilyar mo kanang mga gamay-gamay na mga hipon. Yung acetes, kung alam mo, bawal din yung i-exploit, bawal din ang kainin galing sa manintay. Basta yung bawal, mga shellfishes at alamang. Kana ang mga bawal. Pero isda, alimang, hipon, pwede pa yung kainin. Okay. Next one. Found to Series 2012, reinstating the ban on the export and this is para lang sa familiar mo sa kasili? Kasili? Karang murag sa freshwater. Actually, hindi siya bawal i-exploit, but pinagbabawal lang yung exploitation. Wala naman dito na nag-i-export ng mga kasili. Wala naman no? Okay, huwag mo talaga natin ito i-tackle. Next one, please. Next. Kana, kasili. Next, please. Next is FIFA H April 8 Series of 2013 Regulations sa mga sito kumpirong kung tawag din sa sito kumpirong Amo ni Bat? actually, yung kanyang regulation is sailing, trading without a blockade when regulators permit or LTP. So, AWCP, that is a permit in case na mag-engage ka kung pagulit mo mga balat, na ada yung mga kolektor o sito kumpirong na ba? Naaba na rin? Okay. In case na na-allocation po, na makuha pala kung commercial purposes, ibibenta, dapat meron siyang aquatic when regulators permit. Ang kanang permit is, ang nag-i-issue dyan is yung FIFA. Basta pag-engage ka o pagulit ka kung pala, dapat na ay AWCP o kung mag-transfer ka pala into other provinces, dapat na ay LTP. Diba na yung auxiliary voice? Ano auxiliary voice? Kung sa pamilya purpose, kung mag-transport ang fishing product sa ibang municipality, sa ating mga relative municipalities like sa Lumos, sa Bato, kailangan ng auxiliary voice. Now, kapag tatawid ng ibang probinsya, ng ibang province, kailangan na ng LTP. Ang nag-isya na is BIFAL. Kapag yung isla natin, ipapadala natin sa Cavite, sa Samar, sa Pilipinas, basta ibang probinsya na, kailangan na ng LTP. Yung nag-issue dyan is BIFAL. And yung size regulation ng balat, actually, yung nire-regulate ng balat is hindi, yung hindi yung fresh, but yung dried na balat. Dapat yung pinibenta na siko-copper na dried, dapat hindi bababa ng 2 inches yung kanyang haba. Dapat above 2 inches. Now, penalty, in case na nagbibenta na nag-resize, yung mga dried na siko-copper na hindi tataas ng 2 inches, yung kanyang penalty is 200 pesos to 20,000 pesos. Transporting ng mga adversaries na walang LTP, 200,000 to 1,000 pesos, so on and so forth. So, bawal na pupunta mag-export ng mga adversaries na sino-compare. Penalty is up to 80,000 pesos. Next na naman. Next is regulation sa mga alimasa.
Dapat din mga alimasag. Meron pa dito ang bibili ng alimasag. Sa Idols. Yung kanyang regulation is dapat yung ibibenta ng alimasag is hindi bababa ng 10.2 cm ang kanyang carapace width. Di ba ng alimasag na ay mga tusok sa gilid? So dapat hindi bababa ng 10.2 cm ang kanyang vision width mula sa point to the other point ng alimasag. Dapat above 10.2 cm. Meron pa dito nagbebenta ng mga undersized na mga alimasag. Wala ba? But applicable lang ito sa blue swimming club parang alimasag sa lambay. Pero kung ibang species, hindi na yung applicable. Basta sa alimasag lang. Dapat hindi bababa ng 10.2 or 4 inches yung kanyang carapace. Carapace width. Kanyang penalty is 2,000 to 20,000 pesos and imprisonment up to 2 years. Okay. Sige daw. Kung sa mali, lagi pa rin. Kani? Kani? Bayot? Kasi ni? Bayot ni. Sa more than 50 fleet trainings na magitan na wapa nagkatubag og tarong ani. Puro bayot ang gituban. Actually, hindi to bayot, hindi to tomboy. This is a female na alimasag. Virgin pa na alimasag. Kapag nalito na siya, doon na magiging parang yun yung kanyang tiyan. Okay, so wala na yun, huwag na natin tawagin yung tomboy na maganda. Insulto yan sa alimasag, ibabayan ang tawagin ng bagla. So, yan, that is a virgin na alimasag. Yan. Series next lang. Next na lang. Next is we have regulations din sa klase ng fishing gear na ginagamit sa panghuli ng alimasag. Meron pa dito nanguhuli ng alimasag. Diba? Anong klase ng fishing gear yung kanilang ginagamit? Sapyaw? Pumot? Okay. Now, kapag lampat yung ginagamit ng fishing hook, dapat hindi bababa ng 11 cm yung kanyang fish size. O sa ibang lambat na isda, di ba dapat hindi bababa ng 3.0 cm. But kapag alimasag yung intended na hulihin, dapat hindi bababa ng 11 cm para maiwasan ang pagkahuli ng mga immature na alimasag. Next na naman, para makita yun. Yan! Kapag lambat, dapat hindi bababa ng 11 cm. Now, kung bubo, dapat hindi bababa ng, di ba natin yung mga bubo? Dapat yung butas na is, actually, yung butas ng kanyang mga sa gilid, dapat hindi bababa ng 5 cm. Para in case na mayroong mahuli na maliliit, is lalabas na sila. Dapat net, kanang magalit. O dapat, dili umubos ng 3.0 cm. Kung ano nga fishing gear na dito. Pauna. Ang iyang penalty is similar with the size regulation ng alimasag. Next na natin. Close season. Nakapagkari ang close season sa alimasag. Hindi pa naman, hindi pa bumababa yung catch nyo sa alimasag dito. Dagan pa na alimasag. Dagan pa? Gamay na lang? Just in case, pwede naman pag-establish ng close season yung gagamit unit kapag pababa yung population ng nasa alimasag.
with supporting scientific studies. Bago, wala man tayo walang location sa limasan. Next lang. Next is regulation sa mga buntis na alimasa. Actually, bawal ibenta yung mga parent alimasa. Sigurado kung meron nagbibenta sa dito. Diba sa akin, na ay magbaligya ang mga buntis na alimasa. Balsa? But, sa national law, bawal tayong magbenta ng buntis na alimasa. Oo. Di ba na ay mga colors ka ng mga itlog na ay orange? Imagine, orange yung pinakamatagal ma-hatch yung itlog. That is 5 days na lang sana. Mapipisa na yung mga itlog. And yung isang kumpul ng itlog nito, this is around more or less 6 million eggs. Imagine, madaming itlog yan. Tapos, papatayin lang, ibibenta, kakainin, at least meron survival rate na 50%. Supposedly, kung nilalang natin kung mabuhay, 1.2 million eggs sana yung makahatch. Sayang. That's why, bisan kung saan nakabukos, that is 80,000 pesos ang iyapin natin. Kung magbebenta ka ng buntis na alimasa. Oo. Dapat yung mga nagbalito ang pagbubulo, di ba? At least, i-advise natin na huwag natin itong ibenta kapag buntis. Ay, hayaan mo na natin mag-hatch yung kanilang itlog. Kasi sayang yung 1.2 million eggs sana na mapipisa. Okay. Next na lang. Ayan, ka. So, in this provision, i-encourage na dapat ang LGU magkaroon ng Pilipinas na lahat ng nanguhuli ng alimasa dapat meron ganito. Just in case na nanguhuli silang buntis na alimasa, ilalagay muna dyan para mag-hatch. Ayun. Pero kapag ikaw yung may possession, ikaw na yung nagbebenta, ikaw pa rin yung may liability. Kasi sa batas na ito is possession of parent. That's why, sabihin natin yung binibilhan natin ng alimasan na huwag nyo ibigay sa binibuntis. Kasi this is a violation sa fishery laws. I-advise natin sila kung buntis yan, meron bang itlog, kaya ano na natin ma-release yung kanyang itlog. Anyway, 5 days lang naman yung pinakamatagal. That's why, kapag yung fisher folk is tagapaghuli ng mga alimasa, supposedly dapat meron siya ganito. Para ilagay dyan yung mga buntis na alimasa. Yan dapat. Yun lang. Basta bawal yung next is, we have photo 26-1 2018. Actually, na-mention na itong hapon. This is about the banning operation of Danisay, modified Danisay, in Philippines. So, as what we have mentioned kagahapon, na reposition ng pahulbot is bawal. Kaya bawal na gamitin sa tibuok na Pilipinas. Na may ma-expect na pahulbot, bisan din ng operation, pwede na yung ulit. Kasi pahulbot is totally banned gamitin dito sa Pilipinas. Prohibition is called inactual fishing, municipal and commercial, or bisan mere possession ng pahulbot. Kaya penalty is 2 million pesos.